lakihan mo ang kita mo. Oo, dagdagan mo yung monthly na nakita mo. Para saan? Yun na nga eh. Importante yung masagot mo yung para saan. Kasi ganito, maraming tao, sasabihin sa akin, naku, gusto ko yung mensahe mo sa araw na to, sa full tank, Brother Bo. Kasi yun ang problema ko, hindi ko alam paano kumita ng pera. Paano ba, Brother Bo? Anong negosyo? Ano ibebenta ko? Anong mga side hustle na gagawin ko? Anong mga sideline? Kaibigan, mamaya na yung tanong na paano. Mas mahalaga yung bakit gusto mong kumita ng pera. May sasabihin ko sa'yo, sana mag-take down ka ng notes. Ha? Napaka-importante yung sasabihin ko. Pag umaapoy yung bakit mo gusto kumita ng pera, ibig sabihin, pag malaking-malaki yung dahilan kung bakit mo gusto kumita ng mas malaki, yung paano, it will take care of itself. You will find a way to earn more. Bakit? Kasi napakalaki ng dahilan. Napakalaki ng bakit umaapoy siya sa puso mo. Walang makakapigil sa iyo sa pagkita ng pera kasi kitang-kita. Talagang ramdam na ramdam mo sa puso mo yung malaking-malaking bakit. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Pero bago natin pag-usapan yan, gusto kong pag-usapan yung hidden sin. Ano yung hidden sin, Brother Bo? Ganito. May obvious sins, di ba? Yung lying, cheating, stealing, murder. Alam mo mga religious people, kasama na ako dyan, ha? Yung ang baba-baba ng tingin natin sa mga taong, tingnan mo, cheater. Tingnan mo, nagnanakaw. Tingnan mo, adultery. Ay, nako, lying, sinungaling. Ay, nako. Yung ang baba ng tingin natin sa ibang tao. Kasi tayo, feeling natin, banal tayo. Talagang nagsisimba, nagdadasal ng araw-araw, nagbabasa ng Biblia. At saka, hindi nagsisinungaling, hindi nagdadaya, hindi nagnanakaw, hindi pumapatay ng tao. Yung ganun, feeling natin angat tayo. Nakakalimutan natin, may hidden sin. Ano yung hidden sin, Brother Bo? Ito, sa Ebanghelyo natin, Luke 16, may kwento si Jesus, may mayaman na tao. Tapos may pulubi, ang pangalan si Lazarus. Si Lazarus nakaupo lang sa pintuan ng bahay ng mayaman. Gutom na gutom. Ito, ang dami-daming pagkain. Yung mayaman na tao, yung si Lazarus, gutom na gutom. Kaya sa huli ng kwento, ganito nangyari, yung pulubi, namatay, ayun, comfortable na comfortable sa buhay. Yung mayaman, ayun, tormented. Kaibigan, ano ang hidden sin? Indifference to the poor, the suffering, the hungry. Yung wala kang pakialam. Hindi mo man nararamdaman yung hirap nila at baliwala sa yun ang kasalanan. Tayo, basta hindi lang tayo nagsisinungaling, hindi tayo nagmumura, hindi tayo nagnanakaw, okay na okay tayo, feeling natin, ang banal natin. Nagkakamali tayo. Merong tinatawag na hidden sin. Pag hindi mo binibigay ang buhay mo sa mga tao naghihirap, alam mo, importante ka tatlong bagay na kailangan mong gawin para maiwasan yung hidden sin. Ano? Number 1, umalis ka sa bubble mo. Ano yung bubble? May mga tao kasi hindi nila nararamdaman yung hirap ng iba. Kaya importante araw-araw makipag-usap ka sa mga maliliit na tao. Janitor, messenger, tricycle driver, kausapin mo sila. Makinig ka sa mga kwento nila para maramdaman mo yung hirap. Tapos ito, dagdagan mo yung prayers before meals. Bago kumain, di ba? Bless, Lord, the food which we are about to... Yan ang dasal. Dagdagan mo. Ganito, Lord, gamitin mo ako para magpakain sa mga nagugutom. Gamitin mo ako, Panginoon. Kasi ako, mabubusog ako dito ang daming tao nagugutom pa. Remind yourself na laging may mga taong hirap sa buhay at gagamitin ka ni Lord. Kung gugustuhin mo. Number 2, set aside a portion of your income for your alms giving. Yung para pantulong sa mahihirap. Set aside a portion or percentage. Importante yan. Number 3,
taasan mo yung kita mo. Pagdasal mo yun, Lord, taas mo naman yung income ko para makatulong pa ako. Ayan. Keep your day job. Ha? Yung 8 to 5 mo. Pero magbenta ka sa side. Magkaroon ka ng maliit na negosyo. Increase your income. Earn more so you can give more. Yun ang dahilan. Kung aapoy yan sa puso mo na gusto mong tumulong sa iba, walang makakapigil sa iyo. Alam mo, kung magsisimula ka ng mga maliliit na negosyo, magfe-fail ka. Sigurado ako dyan. Learning curve yan eh. Magfe-fail ka. Ganyan talaga. Pero, walang makakapigil sa iyo. Tatayo at babangon ka ulit. Bakit? Ang lakas ng purpose mo eh. Gusto mong tumulong. Gusto mong gamitin ka ni Lord bilang channel of blessing sa ibang tao. Ay nako, pag ganyan ang buhay mo, mas masarap mabuhay. Mas maligaya. Kaibigan, pagdadasal kita ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, basbasan mo yung kaibigan ko na sana mas lumaki at mag-prosper ang kanya mga ginagawa. Lord, sana lumaki yung kita niya para makatulong pa siya ng iba. Make this person a channel of blessing. Bigyan mo siya ng karunungan at guidance and wisdom. In the mighty name of Jesus, God bless you. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you so much. Alam mo, may isang libro akong sinulat. Ang pangalan, The 8 Secrets of the Truly Rich. Basahin nyo, kunin nyo sa online store. At yung mga marami pa akong mga libro dyan tungkol sa sinulat ko tungkol sa financial life, and I hope that it will bless you. Ako'y nagpapasalamat sa mga full-tank supporters. Because of you, I'm able to do what I'm doing, sharing the gospel. Alam mo, kung hindi ka pa full-tank supporter, click the link that says support now sa ilalim ng video sa Facebook, and you will receive full-tank Saturday and full-tank Sunday. And thank you for sharing in this mission. Sa mga nagpapadala ng stars dito sa Facebook, maraming salamat. God bless you. I will see you tomorrow.